Narito na ang mga balita mula sa GMA Integrated News. Asahan daw na magpapatuloy ang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng bigas hanggang sa Hulyo. Ayon kay Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa, umakyat sa 24.4% ang rice inflation rate nitong Marso, mas mabilis sa 23.7% na naitala noong Pebrero. Ito rin daw ang pinakamabilis na pagmahal ng bigas sa loob ng 15 taon. Sabi ni Mapa, dahil yan sa anyay low base effect na nakita mula Enero hanggang Hulyo. Ayon naman kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, mahigpit ng binabantayan ng gobyerno ang lagay ng panahon, pati na ang epekto nito sa supply ng mga produkto at serbisyo gaya ng pagkain at kuryente. Inatasan na rin daw ang DENR na bantayan ang supply ng tubig sa bansa para tiyaking sapat ito sa gitna ng tag-init. Sa mga kapuso motorista, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Department of Energy batay sa 4-day trading, posible madagdagan ng hanggang 1 peso and 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Hanggang 1 peso and 40 centavos naman ang itataas sa diesel at hanggang 1 peso and 30 centavos naman ang dagdag sa kerosene. Kabilang sa mga nakaapekto riyan ang kaguluhan sa Middle East, partikular ang gyera ng Israel at Hamas, pati ang pag-atake ng Ukraine sa oil refineries ng Russia. May isang araw pa ng trading sa world market kaya baka madagdagan o mabawasan pa ang inaasahang price hike. Isa pang Pilipino sa Taiwan ang naitalang sugatan sa malakas na lindol doon nitong Miyerkules. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, tinamaan ng nahuhulog na debris ang ika-4 na Pinoy na kasalukuyan na nagpapagamot. Sa naunang pahayag, sinabi ng DMW na nakikipag-ugnayan na ang kanilang mga tanggapan sa Taiwan para mabigyan ng assistance sa mga Pilipino roon. Narito naman na iba pang balita ang binabantayan ng GMA Integrated News. Pagkalat ng bird flu sa isang farm sa Leyte, na-contain na, ayon sa Department of Agriculture. Mula sa Super Radio DCBB, mga hinihinalang Chinese company na nagpapanggap na mula sa Amerika at Europa, nagre-recruit umano online ng mga dating militar, ayon sa DICT. At 2 bahay ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na wanted para sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid, sinalakay ng NBI, pero hindi siya nakita roon. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Bam Alegre ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.